Yo, check. Isa sa mga madalas na tinatanong sa akin, 'di ba? Bilang isang grind set mindset na nilalang. Ako 'yun, 'di ba? Isa ako doon sa mga grind set mindset na nilalang. How do I deal anxiety and depression daw? Or kung naniniwala daw ba ako sa idea ng anxiety and depression. Ito sure baka maraming magalit nito. Pero ito based sa experience ko. Hindi ako naniniwala sa clinically diagnosed na depressed, 'di ba? Hindi ako naniniwala sa clinically diagnosed na depressed na tao. Pero naniniwala ako na totoo yung pakiramdam ng pagiging depressed. Kasi kung ipapadescribe mo sa kanila, dyan sa mga yan, sa mga advocate awareness kinemerot na yan, pag pinadescribe mo sa kanila, ano ba yung mga indikasyon na depressed ang isang tao? 'Di ba? Andun yung pagkabalisa, andun yung pressure, andun yung at the same time hindi ka nagpa-function ng tama, andun yung takot, 'di ba? Tapos yun nga, hindi ka nagpa-function ng tama kasi pressured ka, takot ka, balisa ka, magulo isip mo, wala ka sa focus na ewan, kabadong-kabado ka. Totoo yung ganung pakiramdam. Na kung ang tawag nila doon depressed, para sa akin totoo yung ganung pakiramdam. Pero maging clinically diagnosed na depressed kang tao, doon ako medyo hindi naniniwala, medyo sablay sa akin yung ganung idea. Kasi para sa akin, pag clinically diagnosed ka, pwede mo na siyang gamitin para di ka makapasok sa school, sa trabaho, parang ganun, di ba? Ang kaso kasi, yung pakiramdam na ganun, yun nga, yung balisa, hindi ka nagpapangsyon ng tama, kabado ka, nanginginig ka, magulo utak mo, hindi umaandar ng maayos yung makinarya ng utak mo. Nag-i-exist yung ganung pakiramdam Nag-i-exist yung ganung pakiramdam sa dalawang uri ng tao. Number one, yung tao na walang ginagawang kapakipakinabang at all. At number two, yung wala nang ibang ginawa kung hindi ibuhos yung oras niya sa mga kapakipakinabang na bagay. Yun yung mga grind set mindset. Diba? Unahin natin yung sa unang tao na tinatamaan ng ganung pakiramdam. Yung pagkabalisa, hindi nagpapangsyon ng tama, pressured, hindi alam yung next step sa buhay. Unahin natin yung number one na uri ng tao. Sila yung mga walang ginagawang maganda. Nakatunganga, nakatambay, 'di ba? Self-isolation, nasa bahay lang sila. Wala silang ginagawang kapakipakinabang, kundi mag-scroll, gumigising para mag-scroll. Mauubos yung araw, mag-scroll sa TikTok, mag-scroll sa FB. As in, wala talaga silang ginagawang kapakipakinabang at doon na sila dinadapuan ng ganung pakiramdam, yung pakiramdam ng pressured, pakiramdam ng takot, pakiramdam ng pagkabalisa, yung hindi nagpa-function ng tama. Dinadapuan sila noon. Bakit? Buong oras nila, inuubos nila sa social media, mapa-TikTok man yan, IG Reels, mapa-Facebook Reels, di ba? Nandun sila sa mundo ng internet na majority doon scripted, majority ng nakikita mo sa internet, ginagawa lang nila yun para pagkakitaan ka bilang isang manonood. Sa madaling sabi, walang genuine na sustansyang mapupulot sa internet. Actually meron, pero maliit na porsyento siya. Na kung uubusin mo nga yung buong araw mo sa social media, dadapuan ka talaga nung ganung pakiramdam. Yung pakiramdam na pressured ka, yung pakiramdam na hindi mo alam yung purpose mo sa buhay, yung pakiramdam na balisa ka, andun yung takot. Siyempre, 'di ba? Unang-una, kaya ka natatakot kasi nag-i-scroll ka, makikita mo yung mga kabatch mo doing good. Tapos ikaw nakatunganga ka sa bahay, dadapuan ka talaga nung ganung pakiramdam, yung tinatawag nga nila na depression. Pero sa amin kasi hindi namin tinatawag na depression yung ganung pakiramdam yung pagkabalisa, hindi nagpa-function ng tama, andun yung pressure. Hindi namin siya tinatawag na depression. Explain ko mamaya anong tawag namin sa ganun. 'Di ba? Ayun yung uri ng tao na isa sa mga uri ng tao na dinadapuan ng ganung pakiramdam. 'Di ba? Pressured, balisa, hindi nagpa-function ng tama, natatakot sa hindi malaman na kung saan ba siya natatakot, 'di ba? Namamasa-masa pa yung kamay. Totoo 'yun. Ultimo ako na-experience ko yung ganung pakiramdam. At doon naman tayo papasok sa pangalawang uri ng tao na dinadapuan nung ganung pakiramdam. Balisa, hindi nagpa-function ng tama, kabado, sobrang kaba sa hindi malaman na dahilan kung saan ba siya natatakot, kung kanino, kung ano ba yung kinatatakutan niya. Isa sa mga uri ng tao na dinadapuan nun, yung mga kagaya ko na grind set mindset, yung wala nang ibang ginawa kung hindi i-google yung oras niya sa mga kapakipakinabang na bagay. Diba? Dinadapuan din kami nun. Pero hindi nga depression ang tawag namin doon. Kasi may mga nakakakwentuhan din ako na ka-wavelength ko na ganito rin na parang sobrang kabado pag hindi nag-success sa buhay. Ang tawag namin doon hindi depression sa ganung pakiramdam. Yung parang may araw, may linggo, may buwan na parang
di kami nagpa-function ng tama, magulo yung utak namin ha. 'Di ba? Yung kahit anong motivation yung mapanood namin, kahit anong taas ng testosterone level namin, paggising namin, pump up kami, energetic sagad. Pero yung the whole day, wala kaming nagagawa, wala kaming na-accomplish dahil balisa, magulo yung utak, pagod na ewan, natatakot na ewan. Diba? Dinadapuan din kami nun. Pero ang tawag namin dun, pagsubok. Diba? Pag dinadapuan na kami ng ganun, na-check namin eh. Diba? Kasi kung yung mga depressed na tao, alam nila sa sarili nila, nadadiagnose nila sa sarili nila na depressed sila. Oh my God, depressed sila. Kasi nga, naramdaman nila yung ganung pakiramdam, yung pagkabalisa, yung hindi sila nagpapangasyon ng tama, yung takot, andun, yung pressure, andun. Sa aming mga grindset mindset, na-experience din namin yun, pero hindi namin siya dinadiagnose as depression. More on, ang tawag namin doon, pucha, sinusubok ako. Parang ganun yun eh. Kasi nga sa amin, sa utak namin, walang maginhawa, walang malaking bagay ang makukuha mo ng madalian, 'di ba? Like for example, yung pagtutok ko dito sa YouTube, 'di ba? Sa unang mga araw, putya palumpalo eh, daily upload. Pero nung mga sumunod na araw, doon na ako tinatamaan ng ganun. Yung kinakabahan ako, nape-pressure ako na ewan, hindi ako nagpapangsyon ng tama, balisa ako, magulo yung utak ko, 'di ba? At the same time, halo-halo 'yun, magulo yung utak mo, 'di ba? Na yung tawag nga ng mga depressed na tao doon, depressed ka. Pero sa amin ang tawag namin doon, sinusubok kami, 'di ba? Kasi majority sa mga depressed na tao, sila yung mga yung mga walang Diyos, 'di ba? Hindi sila naniniwala sa Diyos. Maniwala man sila pag may sakit na lang sila or kaya pag may critical na kamag-anak sila. Sige, kung totoo kang Diyos ka, pagalingin mo tong nanay ko. Diba? Doon na lang nila nababanggit yung Diyos. Pero majority parang, thank you sa sarili ko. Diba? Walang ibang may dulot kundi sarili ko. O hindi nila ina-acknowledge na may Diyos. May Diyos na nagmamando, nagbibigay ng guidance, wisdom, at instruction sa mga gagawin mo. Ayun ang kaibahan sa mga, kaya kung makakita kayo ng mga depressed na yan, yung mga clinically diagnosed na depressed na tao na yan na sinasabi nilang depressed sila, tsaka clinically diagnosed na depressed sila, kung mapapansin nyo, iisa na yung itsura nila, iisa na yung aura nila. Di ba, makita mo pa lang, kahit hindi mo sila makausap or makakwentuhan, kahit hindi mo sila kilala, alam mo na, depression. Di ba, alam mo na eh. Parang ginawa na nilang personality yung pagiging clinically diagnosed na depressed daw sila. Alam mo na eh, di ba? Yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Kaya kung makikita nyo, nahihirapan silang mag-proceed once maramdaman nila yung ganung pakiramdam, yung pakiramdam nga ng depressed. Compare sa mga kagaya namin na mukhang ogag na, kami mga mukhang ogag na grindset mindset, money. Kami yung mga mukhang tukmol, pero nararamdaman namin yung ganung pakiramdam, yung pakiramdam nga ng depressed. Pero na-overcome namin yun. 'Di ba? Kasi nga, nakikita namin yun hindi as depression, hindi as sakit, nakikita namin siya as challenge. Di ba? Pag nakakaramdam na kami noon, like for example, may tinututukan kaming craft, may tinututukan kaming shit na kung ano man yan, tas once maramdaman na namin yun, yung balisa kami, pressured kami, natatakot kami na ewan, di ba? Kinakabahan kami na ewan, hindi na kami nagpapangsyon ng tama na ewan, nakikita namin siya as challenge. Putya, sinusubok ako ng Diyos. Sinusubok ako ng Diyos kung gaano ka ba talaga kagusto mag-succeed dito sa napili kong shit, di ba? Bibigyan niya ako ng ganito, yung mga distraction sa utak. Distraction sa utak to eh. Titignan ng Diyos kasi kontrolado natin lahat eh. 'Di ba? Kontrolado natin lahat. Kontrolado natin lahat na pag nakaramdam tayo ng ganung pakiramdam na parang hindi tayo nagpapangasyon ng tama, medyo balisa tayo, medyo natatakot tayo na ewan na hindi natin alam kung saan tayo natatakot . Sa aming mga grindset mindset, tinitignan namin siya as challenge, as sinusubok ako ng Diyos kung gaano ko ba gusto talagang mag-succeed dito sa shit na napili ko. 'Di ba? Kasi binibigyan niya ako ng kahit papaano, onting distraction. Titignan niya kung I will stay focused dun sa ginagawa ko. Kung tinitignan niya kung paano ko i-overcome yung pagkabalisa, yung hindi pagpapangsyon ng tama. At doon na pumapasok yung mga diversion, di ba? Kaya majority sa makikita nyo na masasabi nating nag-success dun sa craft na ginagawa nila, may mga matataba, may mga hindi na naalagaan yung physical form nila. Bakit? Ang unang-unang diversion kasi na nangyayari once naramdaman namin yung gano'n na pakiramdam na parang hindi kami nagpapangsyon ng tama, magulo yung utak namin, balisa kami na ewan, kumain. Ayun yung unang nangyayari, kumain na parang ang tawag doon, stress eating daw yun, di ba? Kakain ng kakain, ganto ganyan.
Kaya yung iba, majority sa mga nagsasucess, makikita nyo, parang sablay yung appearance nito Yung physical form nito sablay Hindi na natutukan kasi kakakain nga. Gawa ng dinidistract yung sarili. Kumbaga, may mga bagay na ginagawa, kagaya ng pagkain, para lang magtuloy-tuloy. Kasi nga parang yung Diyos mismo, parang at some point, aawating ka niya dun sa ginagawa mo. Kasi grind set, mindset ka nga, di ba? May ginagawa kang something. Aawating ka niya intentionally. Aawating ka niya. Titignan niya talaga kung magpupumalag ka ba. Doon niya pag nagpumalag ka, nalagpasan mo yung pag-awat niya ng onte. Mararamdaman mo yung parang super saiyan na ewan na nakakawala sa isang malupit na challenge talaga. Di ba? Parang yung yung example parang pwede natin siya mahalin tulad sa magandang katawan. Sa magandang katawan, magbubuhat ka, di ba? May hirapan ka. Ganun yun. Ganun namin siya nakikita. Yung kunyari, may ginagawa kami yung something na gustong-gusto namin mag-succeed dito sa ginagawa namin na to. Yung Diyos mismo, magdadala ng ng pahirap. Babato niya sa utak mo yun. Pagkabalisa, pressure, yung pakiramdam na takot ka pero hindi mo alam kung saan ka natatakot. Diba? Yung hindi ka nagpa-function ng tama. Papadala niya sa'yo yun. Titignan niya kung papalag ka. Kasi once pumalag ka, para kang nag-gym nun. Matapos mong magbuhat ng 1 taon, matapos mong maranasan yung hirap, putya, biglang lakas ka. Biglang ganda yung katawan mo. Diba? Ganun nagsiseparate yun sa mga kagaya naming grind set mindset na yung ganung pakiramdam, yung pagkabalisa, yung hindi pagpapunction ng tama, yung takot na nararamdaman, yung takot na hindi mo alam kung saan nanggagaling, kung kanino ka takot. Diba? Nakikita namin siya as challenge. Hindi kagaya dun sa iba dyan, sa karamihan dyan na walang Diyos, hindi naniniwala sa Diyos. Google agad dyan. Papanoorin agad nila yung paborito nilang influencer, vlogger na mental health awareness advocate. Papanoorin nila, putya, depressed nga ako. Sabi ni Idol ganito. May mga sinabi siya, okay. Based dun sa mga napanood ko na sinabi ni Idol, depressed nga ako. Diba? Tapos, ang sagot nila dun, therapy, medication, putya. Gastos? Diba, isipin mo ganito. Alin ang mas toxic? Yung mga kagaya namin na nagsasabi na hindi totoo yung clinically diagnosed depression, na pag naramdaman mo, na kami na nagsasabi na pag naramdaman mo yung ganung pakiramdam na parang di ka nagpa-function ng tama, parang balisa ka na ewan, parang pressured ka, parang takot ka na ewan, pwede kang mag-gym, pwede kang mag-jogging. Diba na ang mangyayari nun, pwedeng walang puhunan yun Takbo ka lang dyan, wala kang ilalabas na pera. Diba gaganda pa yung circulation ng dugo mo, gaganda yung breathing mo. Diba may na agad, may in return na agad sa'yo. Diba? Or yung mga yan na nagsasabi na, okay, clinically diagnosed depressed ka, inumin mo tong mga to. Inumin mo tong mga chemical na to na hindi natin tropa yung nagtimpla niyan. Hindi natin kilala kung sino yung nagtimpla niyan. Basta inumin mo to. Diba? Ito napapansin ko nilalason nila kayo. Diba kasi yung mga clinically diagnosed depressed na yan, iisa itsura nila. Diba? May kulay buhok, naka-tote bag, may hikaw sa ilong, ang kapal ng eyeliner na ewan, weirdo. Diba? Iisa yung aura nila dahil yan dyan sa gamot na iniinom nila. Diba? Yung ibang mapapanood mo dito na tolo-tolongis na mga kagaya ko, ganito sasabihin, di totoo yung clinically diagnosed na yan, na depression na yan, di totoo yan. Pag ikaw, nararamdaman mo yung ganung pakiramdam, yung pakiramdam na parang sinusubok ka, yung balisa ka na ewan, na di ka nagpapangasya ng tama, na nandun yung takot, nandun yung pressure, putya, mag-jogging ka, magbuhat ka, di ba? Gumanda katawan mo. Kasi totoo naman Kunyari, nagbuhat ka, nag-jogging ka, ang ganda ng katawan mo, hindi mo, manghihinayang ka, ang ganda ng katawan ko Parang, ang dami palang pwedeng gawin pa dito sa mundo para ubusin yung oras ko sa pagiging ogag na nagbabasa ng kung anong article na magbibigay sa akin na, may sakit pala ako, ganito pala yung kung anong sakit ng Pokemon na, di ba? Parang, buwan-buwan na lang may naiimbentong term na yun yung tawag dun. Di ba? Yung mga weirdo na yan, parang ang dami na nga nilang ang dami nilang sakit, ang dami na nilang tawag dun sa kung anong nangyayari sa kanila. Buwan-buwan may bagong ganun tawag sa kanila. Ay, ganto ganyan, ang haba. 'Di ba? Ang haba Pero same thing lang 'yon sa nararamdam na experience ng lahat. Yung pagkabalisa. 'Di ba? Yung pagkabalisa, hindi ka nagpa-function ng tama, takot ka na ewan. Di ba sa aming mga grind set mindset, pag na-experience namin ganun, yung hindi kami nagpa-function ng tama, natataranta kami na ewan, balisa kami na ewan, natatakot kami na ewan. Alam mo, unang pumapasok sa amin,
Pangarap hindi malaki pag di ka kinabahan. Di ba? Pangarap hindi malaki pag hindi ka kinabahan. Ganoon naman eh. Di ba? Pag hindi nakakalula yung tatalunin mo, hindi ka kakabahan. Ngayon sa amin, pag may mga sinusubukan kami mga bagay-bagay, hindi siya ganun kalaki pag hindi kami kinabahan. Pag di ka kinabahan kasi, confident ka na ma-accomplish mo yun. Pero pag hindi ka confident na ma-accomplish mo yun, kakabahan ka. Di ba? Pangarap hindi malaki pag hindi ka kinabahan. Di ba? Na-experience din namin yun. Pagkabalisa, yung hindi ka magpapangaso ng tama, pressured, at the same time, takot. Di ba? Takot, andyan yan. Pero tinitake namin sa as challenge, as pagsubok. Sinusubok ako ng Diyos kung gaano ko kagusto mag-succeed dito sa craft na gusto kong subukin. Di ba? Tapos majority sa amin, ma-overcome namin yun. Na-overcome namin yun nang walang iniinom na gamot. Kaya makikita nyo ganito. Majority sa mga lalaki, kasi yung ganyan, yung naka-experience ng ganyan, pero hindi kami magaganyan, yung self-diagnose, hindi kami iinom ng kung ano-anong gamot, makikita mo yung itsura namin, parang wala kaming dinadala, wala kaming na-experience na ganyan. Diba? Kasi alam namin paano siya i-overcome, aware kami kung ano yun, pagsubok to, challenge to ng Diyos kung gaano namin kagusto tong thing, itong shit, itong bagay na ginagawa namin. China-challenge kami. Diba? Isipin mo, ano yung mas toxic? Pag na-experience mo yun, itong sinasabi namin sa'yo na challenge yan sa'yo kung gaano mo ka gusto mag-succeed dyan. Or, putya, may sakit ka. Inumin mo tong gamot na to. Di ba? Putya, nakapangano lalo eh. Nakatakot lalo, may sakit ako. May gamot. Lalo mag-function. Putya, parang, may sakit ako, oh my God. Di ba? Di ba? Again, kung makikita nyo tong upload ko na to as ini-invalidate ko yun, yung idea nila. Hindi. May mga video sila na ganun, na awareness daw, na totoo yun. Itong video ko, awareness din to, na nagsasabing yung pakiramdam na yun, hindi siya clinically diagnosed depression, kundi isa siyang pagsubok. Awareness din to sa'yo. Diba? At least may dalawa ka ng option. Diba? Na pag naramdaman mo yung ganun, yung pagkabalisa, yung parang pakiramdam mo hindi ka nagfa-function ng tama, yung pakiramdam mo takot ka na ewan, andun yung pressure, natatakot ka na ewan, nanginginig ka. 'Di ba? May dalawa ka ng option, pwedeng yung gusto nila na i-diagnose mo yung sarili mo as depressed ka na tao, inumin mo tong gamot na to, or itong option namin na challenge yan sa'yo. Kaya pinadala ng Diyos yan sa'yo kasi nakikita niya na bebasican mo na posible na doable sa'yo yung gusto mong i-achieve. Kaya bibigyan ka niya ng mga distractions kahit papano na mas magpapalupit pa sa'yo. Diba? Hindi ka magkakaroon ng magandang muscle kung hindi ka mahihirapan sa pagbubuhat. Diba? Hindi siya fulfilling eh. Diba? Pag wala kang hirap na naranasan. Diba? May dalawang option ha. May dalawang option. Pwede mong i-go yung gusto nila na depressed ka, inumin mo tong gamot na to pag na-experience mo yan. Or, pakinggan mo tong sinasabi namin na once maramdaman mo yan, malapit ka na doon. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos na kayang-kaya mo yung ginagawa mo, kaya binibigyan ka niya ng konting distraction. Diba? Putya, ganun lang yun eh. Kasi kung hindi madaling magkaroon ng magandang katawan, di lahat tayo, maganda na yung katawan, hindi na valuable yun, hindi na siya admirable. Kaya kailangan maghirap, di ba? Kung gusto mo ng magandang katawan. Di ba? Kaya kailangan may hirap talaga. May naisip kang magandang gawin, ginagawa mo na siya ng ginagawa. O papadalang ka ng hirap ng Diyos. Pak! Take mo yan as challenge, yung ganung magulong isip. Kasi sa isip lahat nag-uumpisa eh. O guguloy niya yung isip mo, magiging balisa ka. Hindi ka magpapangsyon ng tama. Di ba? Take as challenge. Di ba? Napag-usapan ko lang to ngayon kasi anong oras na? 2:00 na ngayon. Ayan. 2:00 na ngayon ng hapon. Tapos nagising ako kanina. Pagkagising ko, hindi ako nagpa-function ng tama. Kasi pang 28 videos na natin to eh. 'Di ba? Rat-rat sa YouTube. Tas gusto ko talaga i-accomplish ko tong YouTube journey ko na to. Raratrating ko to. Tapos naramdaman ko yung ganyan. Hindi ako nagpa-function kanina. Wala akong ginagawang kapaki-pakinabang kanina.
ultimo yung mga dapat kong gawin sa TikTok shop ko, hindi ko nagagawa. Nag-scroll lang ako. Ayun. Putya, sinusubok ako. Sa mga bagay kasi na ginagawa natin, yung maging motivated tayo, ano lang yun eh. Ano bang tawag dito? Sa umpisa lang yun. 'Di ba? Ang magtatagos sa'yo yung pagiging disiplinado mo eh. Yung ginagawa mo ba yung bagay na yun kahit malungkot ka? Ginagawa mo ba yung bagay na yun kahit marami kang ginawa ngayong araw, kahit pagod ka? Gagawin mo pa rin ba siya? Or gagawin mo pa rin ba yung bagay na yun kapag yung sinusubok ka na? Ayun, yung na-experience ko ngayong araw, sinusubok ako. Grabe, wala akong na-accomplish simula kaninang gising ako ng 5 a.m. hanggang ngayong alas 2 ng hapon, wala akong na-accomplish na nakapakipakinabang. Yun, na-alarma na agad ako nung sinusubok ako. Sinetap ko yung cellphone, click record, walang script, 'di ba? Tapos yun, nagtuloy-tuloy, 'di ba? Nagtuloy-tuloy. Sinusubok pala ako ngayong araw. Tapos nagtuloy-tuloy, walang script kasi may script ako mag-video. Putya, nagtuloy-tuloy, lagpas 10 minutes. Ibig sabihin, hindi na ako to eh. Itong energy na to, hindi na ako to. Bobo ko. Itong energy na to, naniniwala ako, galing to sa Diyos, tapos binigyan niya sa akin itong energy na to, pinadaan niya sa akin para sa'yo na nanonood, para bigyan ka ng option, diba? Kung nararamdaman mo yung ganung pakiramdam, pagkabalisa, yung hindi ka nagpapangasyon ng tama, yung aligaga ka na ewan, magulo yung utak mo, kabado ka na ewan, natatakot ka na ewan, ito yung option number 2, sina-challenge ka ng Diyos. Gusto niyang makita gaano mo talaga kagustong mag-succeed dyan sa napili mong shit. Diba? Or kung ayaw mo nito, di doon ka sa option 1 nila. Laklakin mo yung mga gamot na ire-reseta nila. Magiging kamukha mo na rin sila. Iba-iba kulay ng buhok. Diba? Kung ano-anong nangyayari. Iba na yung gender bukas makalawa. GG na. Bala ka. May free will ka. May sarili kang utak. Itong mga napapanood mo sa internet, at the end of the day, video lang to. Ang nagmamatter, ano yung actions na gagawin mo after mong mapanood yung mga ganitong klaseng video. Yun lang, like, comment, and subscribe. Puta, sobrang solid. 28 day. Walang palya, 28 day. Walang palya. Like, comment, and subscribe. Palakayin pa natin to. 28 day, solid. Solid yun. Puta, kinikilabutan ako. Wow.